Hi everyone! So for this video, we're going to discuss our second lesson in analytic geometry. So this is about distance between 2 points. So we're going to talk about here the distance formula. For our objectives, at the end of our discussion, students must be able to find the distance between 2 points. Alright, so let's start with the distance of a point from an axis. So mag-consider tayo, let's say, ng isang point. So, let's say, ito yung point na kino-consider natin. Okay, and then itong point na to, meron siyang x and y coordinates. Okay? So, let's say gusto nating malaman yung distance nitong point na to, okay, from the y-axis. So, yung shortest distance niya actually, okay, from the y-axis, is itong distance na to. So, this is a perpendicular distance. Okay, and this distance is actually a horizontal distance. Okay, so ngayon, paano natin inaalam yung horizontal distance din na yan? Okay, so the minimum length of a horizontal line segment joining a point and the y-axis is determined by the abscissa or the x-coordinate of the point on the right minus the x-coordinate of the point on the left. So, base dito sa binasa natin na to, no? Yung horizontal distance din na yan, it's just the x-coordinate nung point na nandun sa right, okay, minus yung x-coordinate nung point na nandun sa left. So again, it's just x right minus x left. Okay, ngayon, in this case, alin ba yung point na nasa right? Ang point na nasa right is ito. Yung point na yan na may coordinates na x at y. Ngayon, ano yung point na nandun sa left? Yung point na nandun sa left is actually the point na nandito kay y-axis. Okay, yun ngayon. Paano natin kinukuha yung coordinates ng point na nasa y-axis? So, yan ay diniscuss natin sa lesson 1 natin, na kapag ang point ay nasa y-axis, matik na yung x-coordinate niya, 0. Ngayon, ano yung y-coordinate niya? Ang y-coordinate niya, in this case, di ba magkapantay lang sila nitong point na to? Ang y-coordinate nitong point na to ay y. So, malamang, ang y-coordinate din nitong point na to ay also y. Okay. Ngayon, in this case, paano natin kinukuha yung horizontal distance? X right minus x left. So, ano yung x right? Yung x right is yung x-coordinate nung point dito sa right, which is yung x. Okay? Minus x left. Ano yung x left? Yung x-coordinate nung point na nasa left. Ano yung x-coordinate nitong point na to? 0. So, to simply put, yung pagkuha ng horizontal distance, okay, ng point from the y-axis is just simply the x-coordinate nung point. Tama? Alright. Sige. Now, how about the vertical distance of a point from an axis? So, again, consider natin yung same point na yon, okay, na may coordinates na x at y. So, paano naman yung distance niya from the x-axis? So, ito yung kanyang shortest distance from the x-axis. Okay? This is perpendicular to the x-axis. And this distance is vertical. Tama? So, paano natin inaalam yung vertical distance na yan? So, yung vertical distance na yan is determined by the y-coordinate of the point above minus the y-coordinate of the point below. So, kung isusulat natin yon, again, yung vertical distance, it's just y-coordinate above or y up na lang, minus yung y-coordinate below or y down na lang, ano, in this case. Sige. Ngayon, ano yung point na nasa above? Yung point na above ay ito. So, yung coordinates niya, again, ay xy. Ngayon, ano naman yung point below? Yung point below ngayon is yung point na nandito naman sa x-axis. Okay? So, paano natin nakukuha yung coordinates muna nung point na yan? So, yung coordinates nung point na yan, yung x-coordinate niya, di ba pantay lang sila nung point na to? Ang point na to, ang x-coordinate niya ay x. So, x lang din yung x-coordinate neto. Okay? Ngayon, ano na may y-coordinate niya? Yung y-coordinate niya, again, natutunan natin sa lesson 1, kapag ang point ay nasa x-axis, ang y-coordinate niya ay 0. Okay. In this case, ano yung y up mo? Ang y up mo ngayon is yung y. Ano naman yung y down mo? Ang y down mo ay 0. So, to simply put, ang pagkuha ng vertical distance ng point from the x-axis, it's just simply the y-coordinate, okay, nung point. Okay? Sige. Now,
ang i-discuss naman natin is yung distance between 2 points, pero yung distance dito, horizontal pa din. Ano? So, let's say, ito yung dalawang points natin, and then the distance between them is a horizontal distance. So, parang katulad lang din to nung kanina. So, to get this distance D, it's just x right minus x left, since horizontal distance to. So, x right minus x left. Ngayon, ano ba yung point na nasa right? Ang point na nasa right ay itong point 2. Okay, so yung x-coordinate ng point na to is yung x2. Okay, sulat natin. Minus x left. Ano ba yung point na nasa left? Ang point na nasa left is yung P1. At ano yung x-coordinate ng point na ito? X1. So, ang pagkuha lang ng horizontal distance dito, class, is x2 minus x1 or x right minus x left. Okay? Now, paano naman kung vertical distance? So, again, parang katulad lang din to kanina. So, sa pagkuha ng vertical distance is just y up minus y down. Okay, so ano ba yung point na nasa up or above? Ito, yung point 2. So, yung y-coordinate above or up, y up, ay y2. Okay? Minus, ano na may y down? Ano ba yung point na nasa baba? Yung point 1. Ano na may y-coordinate niya? y1. Okay, so yung pagkuha ng vertical distance in this case, y2 minus y1 lang. Okay? Sige, so alalahanin mo yung mga yan ha. Kapag horizontal distance, x right minus x left. Kapag vertical distance naman, y up minus y down. Magagamit natin yan a lot of times sa mga susunod pa nating lessons. Alright. Now, paano naman natin kinukuha yung distance between 2 points na hindi lang siya horizontal or vertical? So, ito yung example niya. So, let's say, ito yung dalawang points natin, point 1 at saka point 2. As you can see, the distance between them, hindi na lang siya horizontal or vertical. So, this is already inclined. Okay, so paano natin kinukuha yung distance na yan? So, ito yung pinaka-general formula ng distance, okay, between 2 points. Okay, so sinusulat natin yung notation natin for distance between 2 points as this. So, this is D. Tapos isulat mo dito yung dalawang points na kinukuhanan mo ng distance. So, let's say, yan ay distance from point 1 to point 2. So, isulat mo siya na P1, P2. Pero kung yan ay distance from P2 or point 2 to point 1, ganito mo siya isulat. Pero take note, class, na irregardless kung aling point yung uunahin mo, okay, ang kakalabasan ay the same lang. Okay, pero kung ganito nga class yung gagawin mo, no, na distance from point 1 to point 2, so ito yung formula niya, so equal ito sa square root ng x2 minus x1 quantity square plus y2 minus y1 quantity square. Ngayon, ano yung x1, y1, ano yung x2, y2 dyan? Yung x1, y1, yan ngayon, yung coordinates nung point 1. Okay, which is yun nga. Okay? And then yung x2, y2 naman, yan naman yung coordinates nung second point. Okay, which is yun nga ito, no? Sige, kaya ano ha, importante na i-establish mo kung sino si point 1 at point 2 kasi doon manggagaling yung x1, y1 at x2, y2 mo respectively. Okay? Ngayon, kung babaligtarin mo yan, na yan ay from point 2 to point 1, no? Kailangan ang maging formula mo dyan, x1 minus x2 quantity square plus y1 minus y2 square. So, kailangan maging consistent ka kung sino yung kailangan mong unahin at sino yung pangalawa. Okay? Depende dun sa kung ano nga yung uunahin mo na point at ano yung gagawin mong pangalawang point. Okay? It has to be consistent. Hindi pwedeng maglabo-labo yan. Na, let's say, from point 1 to point 2, yung distance na kinukuha mo. Tapos, yung mga naging formula mo, x2 minus x1. Tapos, dun sa kabila, y1 minus y2 mo. So, magkakagulo yung magiging sagot dyan. So, it has to be consistent. Okay? Sige. Ngayon, saan nanggaling itong formula na to? Okay? Nanggaling actually to kay Pythagorean theorem. Okay? So, to illustrate that, di ba itong distance din na to na gusto nating kunin, actually merong pwedeng mabuo dito na right triangle. So ito yung right triangle na mabubuo. Okay? So itong right triangle ngayon na to, yung longest side niya is yung distance D. And then ito ay side A, tapos ito naman side B. Okay, ngayon ganito. Ano ba yung side A na to? So yung side A na to, di ba horizontal to? Di ba ito ay horizontal distance? Ngayon, paano tayo kumukuha ng horizontal distance? Di ba x right minus x left lang yun? Ngayon, in this case, alin yung point mo na nasa right? Di ba ito? Yung P2. So, yung x right mo dyan ay x2. Okay?
minus x left. Ano yung x left mo? Ano ba yung point mo na nasa left? Ito, yung P1. Ano yung x coordinate neto? 'Di ba x1? O, yan ngayon yung value ng A. Okay, ngayon, ano naman yung value ng B? Yung B naman, 'di ba vertical distance si B? No, paano tayo kumukuha ng vertical distance? 'Di ba ano lang siya, y up minus y down. Ano yung y up? Yung y2. Okay? Ano yung y down? 'Di ba yung y1? Okay, o yan ngayon yung values ni A at saka ni B. Ngayon, kay Pythagorean theorem, okay, take note na yan ay ginagamit for right triangles. So, this is a right triangle yung nabuo na ito. Ngayon, yung Pythagorean theorem, it's actually d square is equal to a square plus b square. No? I think naaalala mo naman yan. Ano? So, yung distance d, yan ngayon yung longest side. Tama, nung right triangle na nabuo. And ngayon, kung kukunin natin yung distance d na yan, di ba i-square root mo lang ito both sides? No, para ma-cancel out yung square at saka yung square root. So, ang matitira na lang is yung d. So, ganyan mo na makukuha si distance d. So, equal siya sa square root ng yung a, pwede mo ngayon palitan nung x2 minus x1. So, ito yon. Okay, square. Plus, yung b, pwede mong palitan ngayon ng y2 minus y1. Okay, square. So, yan yun, class. So, dito nang galing, class, itong distance formula natin na ito. Alright? Sige. So, kakailanganin at gagamitin natin a lot of times yung distance formula na yan. So, yan ay iyong alalahanin. Alright? Okay. So, mag-solve tayo ngayon ng mga problems. So, we have here 4 problems. Ano? So, mag-start tayo dun sa problem number 1. Okay. We are asked here to determine the distance between, dito muna tayo kay letter A. So, this is distance between the 2 points wherein given yung coordinates nung dalawang points. So, again, to get the distance D, no, yung general formula natin for distance, it's just square root ng, ano nga ulit yun? x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Okay. So, in this case, alin yung x2, x1, alin yung y2, y1. So, yung first point na i-consider natin ay ito. Okay, so ito ngayon yung, sige, sulat ko ha. Alright. So ito ngayon yung x1, y1. Okay, tapos ito naman yung second point natin. So ito ngayon yung x2 and then y2. Okay, determine ngayon natin yung distance. Di-substitute lang natin yung mga x1, y1, x2, y2 na yan. Alright? Sige, unahin natin yung x2. Ano yung x2? So, yung x2 natin ay 5. Minus, ano yung x1 natin? So, yan ay negative 2. So, itong minus na to ha, naka-default yan na minus talaga yan. So, yung x1 mo ay minus, ibig sabihin, ito ay ikulong mo ng parenthesis. Let's say, yung x1 mo ay negative 2. Ayan. So, square. Plus, ano na may y2 mo? Ang y2 mo ay 1. And then, ano na may y1 mo? Yan ay 3. Okay, so simplify muna natin ito. So this will become, so ito class ngayon, di ba ito ay negative ngayon times negative. So since yan ay negative times negative, magiging positive na yan. So 5 plus 2 na yan. So 5 plus 2 ay 7. Kapag in-square mo ang 7, yun ngayon ay 49. Okay, plus. Okay, ito ngayon, 1 minus 3. Ang kakalabasan niyan ay negative 2. Pero class, take note ha, kapag ang negative na number ay in-square mo, matik, magiging positive lang din ang sagot niya. Okay, so kahit negative 2 pa yan, pero pag in-square, magiging positive 4. So, ang 2 square ay 4, no? So, yan ngayon ay square root ng 49 plus 4. So, ang distance na kailangan natin, it's just square root ng 49 plus 4. Yan ay 53. Okay? So, ang pinakasagot natin dito na distance ay square root of 53. Class, lalagyan mo ito ng units. Kapag distance ang kinukuha natin, lalagyan mo siya ng units dun sa final answer. So, ang distance natin ay square root ng 53 units. So, this is already the answer for letter A. Okay? For letter C pala yung nauna dito. No? Sige, unahin natin tong letter C ngayon. So, para dito sa letter C, so to get the distance D, again, this is just square root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square.
Okay, ngayon, ano yung x1, x2, y1, y2? Again, yung first point natin ay ito. So, ito yung x1, y1. Ano yung second point natin? Ito. So, ito yung ngayon yung x2, y2. So, substitute natin yan sa ating formula. So, square root lang ng, ang x2 natin, again, ay negative 5. Minus, ano yung x1 natin? Negative 2. So, ikulong mo yan. Okay, plus, ano yung y2 natin? Negative 9. Ano yung y1 natin, yan ay negative 8. So, ikulong mo yan, negative. Okay. Sige. So, simplify natin ito ngayon. Okay. So, ang kakalabasan nito ngayon, di ba ito ay negative times negative. So, yan ay positive na. So, negative 5 plus 2. Yun ay negative 3. At pag in-square mo yun, yun ay positive 9. Okay. Plus, ito naman. Negative times negative, di ba positive ito? So, ito ay positive 8. So, negative 9 plus 8, yun ay negative 1. At kapag yun ay in-square mo, di ba 1 pa din naman yun? Okay, so in this case, yung distance din natin dito, it's just square root of 10 units. So, this is already the answer for letter C. Okay, proceed tayo. Okay, so this is letter B. Alright, for letter B, again, distance lang ito. So, ang distance formula natin, square root lang ito ng x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. So, again, alin ang x1, x2, ano ang y1, y2. So, ang first point mo, yan yung x1, y1. Second point natin, x2, y2. Okay? So, substitute natin yung mga yan. So, square root lang siya ng ani x2 natin, yan ay negative 4. Ani x1 natin, yan ay 6. And then, yan ay nakasquare. Ano ngayon yung y2 natin? Yan ay negative 3. Ano naman yung y1 natin? Yan ay negative 1. Okay, so from here, simplify natin. Alright, so negative 4 minus 6, yan ay negative 10. At pag in-square mo, yan ay 100. Okay, plus. Ito naman, negative 3. Tapos ito, negative times negative, di ba positive yan? So, negative 3 plus 1 ay negative 2. At pag in-square mo, yan ay 4. Okay, so from here, ang distance din natin dito ay square root lang na 104 units. So, this is already the answer for letter B. Now, for the last part nitong first problem natin, so, again, distance D, square root lang siya ng x2 minus x1 square. Ulit-ulitin mo para makabisado mo, ha? Plus y2 minus y1 square. Okay. So, square root ito ng, ano yung x2 natin? So, in this case, ha, yung coordinates natin, ito yung first point. So, ito yung x1, y1. Second point natin, ito ngayon yung x2, y2. Alright. So, substitute natin. So, ang x2 natin ngayon ay 12. Ang x1 natin, negative 10. Okay? Plus, y2 natin ay negative 8. y1 natin ay 5. Okay? So, simplify natin ito. So, this is square root ng... Okay. So, this is negative times negative. So, this will become positive. So, 12 plus 10. Ang 12 plus 10 ay 22. So, kapag in-square mo ang 22, ilan yon? Okay. Kapag in-square ang 22, yun ngayon ay 400. Okay, 84. Okay, plus. So, ito naman, negative 8 minus 5, yan ay negative 13. So, kapag in-square mo yan, yan ay 169. So, plus 169. So, simplify mo, square root ng 484 plus 169. So, it's just 653. So, square root of, okay, 653 units. Okay, so this is the distance D para dito sa letter D. Alright. Okay. Now, for our second example, we are asked here to show that points A, B, and C are vertices of an isosceles triangle. So, ano yung pwedeng ipakita natin na proof dito? No? Na mai-incorporate natin yung pagkuha ng distance dun sa property, okay, ng isosceles triangle. Unang-una, ano ba ang isosceles triangle? So, take note class na ang isosceles triangle, yan ay triangle wherein yung dalawang sides niya ay equal.
So, ibig sabihin, yung dalawang ano niya rin, dalawang angle, let's say angle theta ito rin angle theta, equal din yung dalawang angle na yan. Pero dito, ano yung property niya dyan na pwede nating i-incorporate kay distance? So, definitely, yung length nung isosceles, nung dalawang sides na equal. Okay? So, ibig sabihin dito, class, dapat yung dalawang distances, okay, nung mga vertices natin, no, nung triangle na mafo-form, dapat equal or dalawa doon ay equal. So, ibig sabihin lang, class, kailangan lang natin, class, alamin yung mga distances nung points A, B, and C natin. Pero i-plot muna natin sila, no, para ma-visualize natin. So, i-plot natin yan sa XY plane. Plot natin siya dito. Okay. So, ang 3, 8, okay, para kay point A, so let's say dito banda yung 3, tas yung 8 ay, let's say, somewhere here. So, let's say nandito yung point A. Okay? So, ang coordinates niya ay 3, 8. Okay, yung point B naman ay negative 11, positive 3. So, let's say yung negative 11 ay nandito. So, latan natin ng label, ano? So, ito ay 3, 8. Tapos ito naman, negative 11, tapos let's say, positive 3. So, let's say somewhere here. So, ito naman yung ating point B. So, ayan ay negative 11, tsaka positive 3. And then, yung point C naman, negative 8, negative 2. So, let's say yung negative 8, mga banda dito. Tapos negative 2, let's say, mga banda here. So, nandito yung point. What point is that? Yan ay point C. At ang point C, negative 8 at negative 2. So, kung i-ano lang natin, i-drawing natin yung triangle na nabuo. Okay, by connecting this, 3 points. Ayan. So, of course, hindi masyadong maayos yung drawing natin, ano, hindi siya yung as in sukat na sukat talaga, ano. But in this case, no, apparently, no, base dito sa drawing natin na to, para maging isosceles triangle to, dapat itong dalawang sides na to ay equal. Tama, yun yung i-expect natin, no, na sides na dapat mag-equal, let's say. So, ngayon, ano yung mga distance na yan? Di ba itong unang side na to, ito ay distance lang, let's say, between point B and point A. Tama? Tapos, ito namang distance na to, ito naman ay distance between point C and point A. Tama? So, distance between point C and point A. So, yung dalawa na yan yung i-expect natin na dapat mag-equal sila. Although, kailangan pa rin nating i-check, ano? So, kukunin din natin, let's say, itong distance na to confirm. No? So, yung distance naman ito, let's say, from point B to point C. Okay? Sige. Unahin natin kunin muna ngayon yung distance between point B and point A. Okay? So, again, ang formula natin dito, class, ilagay ko na lang dito sa taas, no? Yung pinaka-general na formula natin, square root lang siya ng x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Okay, ngayon, class dito ang first point natin is yung B. Okay, ang second point natin is yung A. So, yung coordinates natin dito, so, sulat natin siya. So, yung point B natin, yan ngayon yung x1, y1. Okay? Yung point A naman natin, yan yung x2, y2. Okay? Para dun sa formula natin. Ano? So, yan ngayon ay square root ng, ano ngayon yung x2 natin? Yan ay 3. Okay? Ano yung x1 natin ngayon? Negative 11. Okay? Plus, ano naman yung ating y2? Ang y2 natin ngayon ay 8. Minus, ano naman yung y1 natin? Yan ay 3. Okay? Square. So, ito ay i-simplify natin. So, ito ay magiging positive. So, positive 11. So, 3 plus 11 ay 14. So, kapag in-square mo ang 14, yan ay 196. Okay, plus 8 minus 3 ay 5. So, kapag in-square mo ang 5, yan ay 25. So, ito ngayon ay square root ng 196 plus 25 is actually 221. So, square root ng 221. Okay, hindi naman yan perfect square, no? Yan mismo yung distance between point B and point A. So, square root ng 221 units. Ngayon, check natin ngayon yung distance between point C at point A. Gawin natin. So, distance between point C and point A. So, in this case, yung point 1 mo ngayon is yung point C. Yung second point mo is yung point A pa din. So, sulat natin ngayon. Alright? So,
yung point C natin ngayon, ito ngayon yung x1, okay, y1. Okay, so substitute natin ngayon sa ating formula. So, yan ay square root ngayon ng x2. Ano yung x2 natin? Yun pa rin, yung 3. Minus, ano yung x1 natin ngayon? Negative 8. Tapos yan ay nakasquare. Okay, plus, ano naman yung y2? Again, yung y2 natin ay 8. Minus, ano yung y1 natin? Yan ay negative 2. Okay, so from here, simplify natin. Okay, ito ngayon ay negative times negative, so positive 8. So 3 plus 8, yan ay 11. At pag in-square mo ang 11, yan ay 121. Okay, ngayon ito, negative times negative, di ba positive? So ito ngayon ay 8 plus 2. 8 plus 2 ay 10. At pag in-square mo, yan ay 100. So ito ngayon ay plus 100. Okay? So ito ngayon, simplifying this is just square root ng 221 units. Okay? O ngayon, medyo confirm na to, class. Medyo confirm na kasi yung dalawang sides niya equal. Okay? So, itong side na to at side na to ay equal. So, pero kailangan pa rin natin yan i-confirm. No? Kasi baka mamaya itong huling distance natin, baka naman equal din siya sa square root ng 221. Kasi class, kapag ganon, na pare-pareho yung sides ng triangle or equal yung mga lengths ng mga triangle, class, hindi siya isosceles. Siya actually ay equilateral. So, take note of that. Ano? Kapag yung tatlong sides ng triangle natin ay equal. Okay? So, ano naman yan? Equilateral. So, ang magpapa-confirm pa dun yun nga, sa mga sagot natin dito is yung huling distance. Dapat hindi siya maging equal sa square root ng 221. Yung distance, sulat natin between point B and point C. Okay? So, in this case, class, alin yung x1, y1 at x2, y2 natin? Ang first point natin ay si B. Okay, so ito pa rin yung x1, y1. Okay, ngayon, ang second point ngayon natin dito ay si C. So, take note na yung second point mo ay si C. So, itulad ko yung kulay. So, ito ngayon yung x2, y2. Okay? Sige, substitute natin sa formula natin. So, square root ng ano yung x2 natin ngayon? Yan ay negative 8. Minus, ano yung x1 natin? Yan ay negative 11. Okay, tas naka-square yan, plus, okay, next, y2. Ano yung y2 natin ngayon? Negative 2. Minus, ano yung y1? Yan ay 3. Okay? So, yung square mo, so simplify natin. So, ito ngayon, negative times negative, positive 11 na yan. So, negative 8 plus 11, yan ay 3. Pag in-square mo ang 3, yan ngayon ay 9. Sorry. Okay, plus, ito, negative 2 minus 3 ay negative 5. Pag in-square mo ay 25. Yun na, mukhang confirm naman na, no, mula dito. Okay, so in this case, ito ay square root ng 34 units. So, confirm na, class, no? So, i-ano natin, ilagay natin yung explanation kung bakit ito ay isosceles triangle. So, since two sides of the triangle are equal, okay, that is yung distance between B and A equal siya sa distance between C and A, okay, which is both of them are equal sa square root ng 221 units. Okay? Therefore, okay, yung mga points na to, sila ay vertices ng isosceles, okay, triangle. Okay, this is how you present, no, your answer in this case. Alright? Sige. Okay, we are asked here to show that the triangle A, B, and C is a right triangle. Okay, so meron tayong given 3 points dito. Okay, so pinapa-prove sa atin kung yan ba vertices, no, ng right triangle na mabubuo. Okay, so to visualize muna yung triangle na nabuo dito, i-plot natin yung tatlong given points na yan. So yan ay, okay, plot natin. Okay, so yung point A natin, positive 1.
So, let's say yung 1 ay nandyan, yung 4, let's say, ay nandito. Okay, so let's say, nandito yan, yung point A. Yan ngayon ay 1, 4. And then, yung point B natin, positive 10, positive 6. So, let's say, andito yung 10. And then, yung 6, let's say, ay nandito. Okay, so yung plot nung point B natin, let's say, somewhere here. Yan ngayon ay 10, 6. Okay, yung point C naman natin ay 2, 2. So, let's say 2, and then here, this is now our point C. So, this is 2, 2. So, to visualize yung right triangle na mabubuo, so, ito yung triangle. Okay? Sige. Base sa drawing, mukhang pwede-pwede naman na right triangle talaga siya. Ano? Pero to confirm that, ano ba yung property ng right triangle na pwede nating ma-incorporate sa distance? Okay? Para ma-prove natin ito. So, pwede nating gamiting proof dito, class, yung Pythagorean theorem. Diba si Pythagorean theorem para siya kay right triangle? Na, again, for Pythagorean theorem, so kung meron kang right triangle, okay, so, ito ay 90 degrees yung isang interior angle niya. Tapos, ito yung longest side niya. Tapos, ito side A, side B. Okay. So, di ba sa right triangle, ang relationship niyan, yung longest side na C, okay, square, equal siya ngayon kay A square plus B square. So, pwede natin gamitin tong relationship na to. No? So, kailangan lang natin kunin yung tatlong sides natin. At kapag ipinasok natin, sinubstitute natin dito sa relationship na to, dapat tumugma siya. Na ang C square equal talaga siya kay A square plus B square. Okay, so how we're going to do that? Kunin natin lahat ng sides or distance ng lahat ng sides ng triangle natin. Starting with, sige, sulat natin ha. So ito ay distance between point A tsaka point B. Okay, kunin muna natin ito. So, ang first point natin dito ay si A. So, sa madaling sabi, sa formula natin, ito yung x1, y1. And then, yung point B natin, ito yung x2, y2. Okay? So, to do this, ang general formula ng ng distance natin ay square root ng x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Okay? So, kunin natin ngayon yung distance between A and B. Okay? So, yan ngayon ay square root ng ano yung ating x2. Ang x2 natin ngayon ay 10. Minus ano ang x1 natin? Yan ay 1. Okay? Square. Plus, ano yung y2 natin? Ang y2 natin ay 6. Minus, ano yung y1 natin? Ang y1 natin ngayon ay 4. Okay? Yan ay naka-square. So, simplifying this, ito ay 10 minus 1, 9 square. Ano ba ang 9 square? Ang 9 square ay 81. Okay, plus 6 minus 4, yan ay 2 square. Yan ngayon ay 4. So, simplifying this, square root lang ito ng 85. Okay, this is square root ng 85 units. O, yan ngayon yung distance between A at B. So, pwede rin natin kunin or talagang kukunin natin yung distance naman, ito muna, distance between point C and point B. Okay? So, yung point C natin ngayon, yan yung first point. So, yan yung x1, y1. And then, yung point B natin, yan yung second point pa din. Yan ngayon yung x2, y2. Okay? Sige, gawin natin. Kunin natin yung distance between point C and point B. Alright. So, square root lang ito ng formula for distance. Ano yung x2 natin? Ang x2 natin ngayon ay 10. Minus x1 natin ay 2. So, yung square mo yan. Plus, ano yung y2 natin? Yan ay 6. Ano yung y1 natin? Yan ay 2. Okay? So, from here, is square root natin. Simplify. 10 minus 2, yan ay 8 square. Ang 8 square ay 64. Okay, plus 6 minus 2 ay 4. Pag in-square, 4 square, edi 16. So, yan ngayon ay square root ng 64 plus 16. Ilan yan? 64 plus 16 is actually square root ng 80, no? So, square root ng 80. Okay, units.
Okay, lastly, para dun sa isa pang distance, ito na lang. So, ito ngayon ay distance, let's say, from point A to point C. Okay? So, in this case, yung A natin, yan ngayon yung x1, y1. Point B natin, point C rather, yung second point natin. So, yung point C natin ngayon yung x2, y2. So, ang tingnan mo ngayon, yung kulay purple, ha? So, distance between point A and point C. Okay, square root ng, ano ngayon yung x2 natin? Ang x2 natin ngayon is yung 2. Ano yung x1 natin? Ang x1 natin is yung 1. Okay, square. Plus, ano ngayon yung y2 natin? Yan ay 2. Ano yung y1 natin? Ang y1 natin ay 4. Okay, simplifying this is square root ng 2 minus 1 ede 1. Tapos pag in-square, ede 1 pa din. Tapos 2 minus 4, negative 2, pag in-square ay 4. So, ang kakalabasan ngayon nito ay square root ng 5 units. Okay, ngayon, class, kapag ba nirelate natin yung tatlong distances na yan, pwede bang lumabas tong relationship na to? Actually, kung makikita mo dito, class, yung distance between A at B, which is square root ng 85, kapag in-square natin to, equal siya sa sum nung square, nung distance between point C at B, okay, pag in-square mo yan, plus distance nung between point A and point C, tas in-square mo yan. Tama, So, yung distance between point A at point B ay square root ng 85. Okay? So, i-square mo yan, let's say. And then, ang distance between point C at B ay square root ng 80. Tas, i-square mo rin yan. Tas, yung distance between point A at point C, yan ay square root ng 5. Okay, at kapag sinimplify mo, ang square root ng 85 square ay 85. Ito naman, 80. Ito naman ay 5. Okay, so as you can see, di ba tumugma siya? So, kung tumugma siya, class, na-satisfy yung equation, ibig sabihin, class, na itong tatlong points na to, points A, B, and C, these are really vertices nung right triangle. Okay? So, since na-satisfy ito, lagyan na lang natin ng ganyan, since na-satisfy itong relationship na to, therefore, okay, right triangle talaga siya. Alright? Ayan na. So, ito yung explanation, okay, for this problem. Yan yung proof. Alright? Alright, for our last problem, so this is number 4. Now, we are asked here to find the point on the y-axis which is equidistant from point A and point B. No, so, ang scenario natin dito, meron tayong dalawang given points, point A at point B. Ang pinapadetermine sa atin dito is point kay y-axis na kung saan yung point na yon equal yung distance niya from point A and from point B. Okay? Sige, pero take note, no, siguro, muna natin, to visualize this problem, sige, i-plot muna natin ito. So, to plot this, so, negative 5, negative 2, so, let's say, nandito yung negative 5, and then negative 2, let's say, is somewhere here. So, nandito yung point, let's say, point A. Okay? Point A. Okay, ang coordinates niya ay negative 5 at saka negative 2. Okay? Then, yung point B naman, positive 3. So, let's say somewhere here. And then, positive 2. Let's say somewhere here. So, ito yun. Okay. Now, ang pinapadetermine ay point kay y-axis na magiging equal yung distance niya from A at saka from B. Okay? So, dito, kung itatansyahin natin, saan ba yung point kay y-axis na pwedeng maging equal yung distance niya both from A and B? So, tansya lang, let's say mga banda dito. Okay? So, ito, let's say yung point na gusto nating makuha, no? So, by tansya, itong distance na to, okay, at saka, let's say itong distance na to, they are equal. Okay? Yun yung ibig sabihin ng equidistant, ha? Okay. Ngayon, ganito. Paano natin malalaman yung coordinates nitong, nitong point na to sa y-axis? So, good thing dito, di ba kapag ang point ay nasa y-axis, matik yung x-coordinate niya, 0.
Okay, so ang kakailanganin na lang natin na kunin dito is yung pinaka-y coordinate nung point na yan. Okay, so paano natin yan makukuha? So, from the property here na equal distances yan, so ibig sabihin, pwede nating sabihin na yung distance from point A to, pangalanan ko na lang to na point P. Okay, yung distance from point A to point P, equal din siya sa distance from, let's say, point B to point P. Okay, pwedeng ganyan. Pwede natin sabihin na ganyan. Ngayon, kapag sinubstitute natin ngayon, yung mga given natin dun sa formula natin for distance, diba ang formula natin for distance ay square root ng x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. So, ang magiging unknown lang dyan is yung y. Okay, gawin natin ngayon. So, unahin muna natin itong distance, okay, between A at saka P. So, bali yung first point mo dyan ay si A. So, yun yung x1, y1. And then, ang second point mo ay si P. So, si P, si x2, y2. Okay, substitute natin ngayon yan. Dito, kay distance between A at P. So, square root lang ito ng, okay, x2. Ano yung x2 natin? 0. Minus, ano yung x1? Negative 5. Okay, plus, ano na may y2 natin? Yan yung hinahanap natin na y. Minus, ano yung y1 natin? Yan ay negative 2. Yan ngayon ay i-square natin. Okay? So, equal to, yung ano naman, yung distance between B at P. Okay, so let's say ito yon. So, yung distance between B tsaka P. So, yung first point mo ngayon dito ay B. Yun yung una mong nilagay, ano? So, ito ngayon yung x1, y1. Okay, ngayon, yung P natin, yan yung second point, yan ngayon yung x2, y2. Alright, gawin natin ngayon, substitute natin sa distance formula. Ang x2 natin ngayon is 0. Minus, ang x1 natin ay 3. Okay, square. Ano yung y2 natin ngayon? Yan ay y. Ano yung y1 natin? Yan ay 2. Tapos, i-square natin. Okay, ngayon ganito. Para ma-simplify natin to, since pareho namang naka-square root ito, no? So, kapag in-square natin yan both sides, okay, maka-cancel out yung mga square root. So, pwede naman natin gawin yun. Hindi naman natin binago technically yung equation talaga, no? Alright, sige. So, ang mangyari na lang ngayon dito, to simplify this further, so negative times negative, yan ay positive 5. Tapos, pag in-square mo, yan ngayon ay 25. Okay, plus, ito naman, sige, rewrite na lang muna natin, yan ay y plus 2 square. Dito naman sa kabila, negative 3 square, edi positive 9. Tapos ito, plus y minus 2 square. Okay. Ngayon, kapag ito ay sinimplify natin further, i-expand natin itong expression na y plus 2 square. Okay. Class, kapag ganito ha, meron tayong shortcut sa ganyan. No, kung paano yan may expand. Okay, so take note class ha, kapag halimbawa, meron kang isulat ko dito generally, no, yung shortcut para dyan. Halimbawa, di ba, a plus b halimbawa yan. Tapos yan ay in-square mo. Okay, so ang expanded form yan class, ang gawin mo lang class, itong a, i-square mo siya. Okay? And then ang gawin mo, itong 2, yung square na yan, 2, i-multiply mo kay A, edi 2A, times B, edi 2AB. So, yan ay plus 2AB. Plus, ang next naman na gawin mo, yung B naman, i-square mo yan. Okay, so ganyan yung kanyang expanded form. So, yan yung gagawin mo dito. Okay, so again, yung Y, i-square mo ngayon yan. And then, ang next mong gawin, yung 2 na to, multiply mo kay Y, edi 2Y, times 2, ilan yun? 4Y. Okay, plus 4y. Okay, ang next na gawin mo naman ngayon, itong 2 na to, i-square mo. So, yan ay 4. So, plus 4. Ayan, ganun class yung pag-e-expand ha. Kapag nakakita ka ng ganyang expression. Okay, gagamitin natin yan a lot of times, yung pag-expand na yan. So, yan ay iyong intindihin, no? Kung paano ginagawa. Alright, anyway, so equal to 9. Ito din class, i-expand din natin tong y minus 2 quantity square. So, again, yung y, i-square mo lang yan. So, yan ay y square. Tapos, ito ang mangyari, yung 2, i-multiply mo kay y. So, 2 times y, 2y, times negative 2, and then negative 4y.
And then yung negative 2, pag in-square mo, di ba positive pa din naman yun, positive 4. Ayan na, yan yung kanyang expanded form. Okay, ngayon, as you can see here, merong pwedeng mga makancel out dito, which is yung y square. So, bakit siya makakancel out? Kasi class, halimbawa, itong y square na to, nilipat mo dun sa kabila. Di ba kapag naglilipat ka ng term dun sa other side, magne-negative na siya or magiging opposite na yung sign niya. Kung positive siya, kapag nilipat mo siya sa kabila, magiging negative na siya. So, magiging y square, tas nilipat ko to sa kabila, edi magiging minus y square. Edi y square minus y square, di ba? 0 lang yun. So, maka-cancel out siya. Okay? Ano pa yung pwedeng makancel out dito? Yung 4y na to, tsaka yung negative 4y sa kabila, hindi mo yun pwedeng i-cancel out. Kasi yung negative 4y, kapag nilipat mo yun sa kabila, magiging positive 4y yan. Okay? So, hindi yun maka-cancel out. Ngayon, yung 4 pa na to, pwede itong ma-cancel out. Itong 4 at saka ito. Kasi again, pag nilipat ko yung positive 4 sa kabila, magiging minus 4. So, 4 minus 4, magzi-0 lang siya. Okay, so simplify natin to further. So, i-arrange natin siya, no? Unahin natin yung may variable y, so 4y. Tapos yung may negative 4y dito sa kabila, lipat mo sa kabila, so magiging positive 4y. Okay, tapos lahat nung constant term na lang siguro, lipat natin sa kabila. Okay? So, yung constant term natin, meron tayo ditong 9. Okay? And then, yung 25, pag nilipat ko dun sa kabila, magiging minus 25. Okay? So, simplifying this, so this is, what is this? This is 8y. Okay, equal to 9 minus 25 is actually negative 16. Okay, so to solve for the value of y, divide natin both sides by 8. Okay, so solving for y, this is just negative 16 over 8, which is negative 2. Which is apparently, parang hindi maayos ang ating drawing. Kasi yung point P na hinahanap natin, okay, kung isusulat ko ha, ang coordinates niya ay 0, tas yung y coordinate niya ay negative 2. So, ito yung pinapahanap sa atin na point. Which is apparently, hindi naging maayos yung ating pagkakadrawing. Okay, dapat yung, yung point na hinahanap natin ay nandito. No? So, ito, nandyan dapat yung point na yan sa y-axis para itong distance na to from A at saka distance na to from B ay mag-equal. Okay? Sige. So, this is already the answer for this problem.